Maligayang pagdating sa Kwentong Katatakutan HQ. Kung mahilig kayo sa mga kwentong misteryoso, nakakakilabot, at maaaring hindi ninyo na makalimutan, nasa tamang lugar kayo. Patayin ang ilaw kung kaya ninyo. Lakasan ang volume. At samahan ninyo ako sa kwentong ito. Matagal na naming pinaplano ang camping na iyon. 5 magkakaibigan kaming naghahanap ng tahimik na lugar para makapagpahinga. Kaya nang may magrekomenda sa amin ng isang campsite sa kabundukan, hindi na kami nagdalawang isip. Bandang hapon nang makarating kami. Isang matandang caretaker ang sumalubong at ipinakita ang mga bakanteng pwesto. Habang naghahanap kami ng magandang lugar, may isang maluwag na campsite sa pinakadulo ng kagubatan ang agad naming nagustuhan. Bago pa kami makapagbaba ng mga gamit, mabilis na lumapit ang caretaker. Sa iba na lang kayo, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Bakit po? Sandali siyang natahimik bago sumagot. Basta, mas mabuti kung sa iba na lang. Hindi na siya nagsalita at dahan-dahang naglakad palayo. Napatingin kami sa isa't isa. Wala namang kakaiba rito, sabi ni Mark. Habang inilalapag ko ang bag ko, napansin ko ang isang luma at kupas na karatula. Campsite 13. Nagkibit balikat lang kami at itinuloy ang camping. Masaya ang gabi. Nag-ihaw kami, nagkwentuhan, at nagtawanan habang pinapanood ang mga bituin. Pero habang lumalalim ang gabi, isa-isang nawala ang signal ng aming mga cellphone. Pagkatapos nun, biglang tumahimik ang buong kagubatan. Walang kuliglig, walang huni ng ibon, walang kahit anong tunog. Parang huminto ang buong paligid. Makalipas ang ilang minuto, may narinig kaming tawanan. Parang may isa pang grupo ng camper sa di kalayuan. May kumakanta, may nagkukwentuhan. Lumabas kami para silipin. Ngunit puro puno lang ang nakita namin. Walang tent, walang ilaw, walang tao. Pagbalik namin, halos mamatay na ang apoy kahit kakadagdag lang namin ng kahoy. Bandang 12:00 ng hating gabi, may mababagal na yabag na umikot sa tent. Huminto ang mga yabag sa likuran. Kasunod noon ay may marahang pagkamot sa tela. Nakahawak na lang kami sa isa't isa. Pagkatapos ay may mahinang boses. Mark, katabi namin si Mark. Maya-maya, Anne. Isa-isa nitong tinawag ang pangalan naming 5. Walang nagsalita. Walang lumabas. Makalipas ang ilang minuto, biglang nawala ang lahat ng ingay. Pagsikat ng araw, agad kaming nag-impake. Habang ibinabalik namin ang permit, napansin kong nakasabit ang mapa ng buong campsite. Binilang ko ang mga pwesto. Campsite 10, 11, 12, 14. Napakunot-no ako. Kuya, nasaan ang campsite 13? Tahimik niya akong tiningnan. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina niyang sinabi, Anak, matagal nang wala ang campsite 13. Hindi ako agad nakapagsalita. Kung wala na iyon, saan kami natulog buong gabi? Pag-uwi namin, tiningnan ko ang mga litrato sa cellphone. 5 kaming magkakaibigan. Pero sa bawat larawan, may isa pang taong nakatayo sa likod namin. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nakatingin sa camera. Nakatingin siya sa amin. Hanggang ngayon, wala ni isa sa amin ang makapagsabi kung sino siya o kung bakit. Tila sumama siya sa aming umuwi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like at i-follow ang Kwentong Katatakutan HQ para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. At tandaan, hindi lahat ng babala ay pananakot. Minsan, ito na lang ang natitirang paraan para may mailigtas. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.